Bulaklak sa buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo. Bulaklak sa buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo. Hello mga ka-fantastic! Gumawa po ako ngayon ng kalalili. Kung gusto niyo pong matutunan ito, tutok lang po kayo. So, ito na po ang ating plastic bag, dilaw red, at yung green na para sa dahon. Naka-ready na po. At paplantsahin na po natin. Ngayon, plantsahin po ito sa loob ng 8 hanggang 10 segundo. Ayan po. So, naplantsa na po natin yung para sa dahon. Next naman po, yung kulay red. So, ayan. I-fold po natin. Plantsahin din po. Katulad lang po ng nauna. 8 hanggang 10 segundo. At baliktarin. Ayan na. Naggawa na po natin yung red. Next naman po yung kulay dilaw. So ito, i-fold din po natin. Parehong oras lang din po. Kung paano po natin plantsa yung mga nauna. So ayan, planchado na po yung dilaw. So ito na po, nagupit na po natin yung dilaw at red. May mga pattern po ako dito. Para sundan, nang sa ganun po, pare-pareho po yung hugis at sukat ng ating kalalili. Katulad po ng pinakita ko sa inyo sa simula. Ayan, gupitin na po natin. Okay na po ito. Next na po natin yung dalawang pula. Pagsamahin na natin para isang gupitan lamang po. Ito po yung ilalagay natin sa gitna. Ayan, okay na po siya. Ganyan pong setup niya, no? Ngayon naman po, gupitan po natin ang pazigsag na maliliit. Pagsabay na po natin yung dalawa para isang gupitan lamang din po. Kung mapapansin niyo po, putol po ang aking hinlalaki. Kasi po, naputol ito nung minsan po ako nagtrabaho nung dalaga pa ako sa textile. Pero hindi po ito hadlang para gawin ko ang mga bagay na gusto ko pang gawin. Katulad nito. Sa halip, naging opportunity po to sa akin para ipagpatuloy ko ang aking mga nasimulan at panalangin ko na sana magtagumpay ako sa tulong ng Panginoon. Ngayon, balik na po tayo sa paggawa ng ating bulaklak. Ayan, tanggalin lamang po natin yung mga nakakapit. So, ayan, okay na po siya. Gagawin po natin dito ay paplantsahin po natin. So, ayan po. Plantsahin po natin sa loob ng 5 hanggang 6 na segundo.
Yan. Nagkadikit na po sila. Ngayon naman gagawa po tayo ng spadix. Kumuha po ako ng alambreng 12 inches long. Ngayon pupuluputan po natin ng kulay dilaw. Ito po yung ilalagay natin sa gitna ng ating calla lily flower. Bahagyan nating padaanan ng konti ng apoy para kumapit na mabuti. So ito po, kung mapapansin nyo, medyo kinapalan ko po yung bandang baba. Kasi doon po natin pakakapitin yung ating petal. Ayan. Ready na pong ilagay. So lagyan na po natin ngayon ng glue stick. Dahan-dahan na po natin ikabit. Ayan, ganyan lamang po yun kasimple mga ka-fantastic. Mabilis lang po gawin ito. Napaka-attractive po ng color combination niya. Yung red at yellow. Ngayon naman po, kumuha po tayo ng maliit na kapirasong plastic bag na kulay green. I-fold po natin ng pinakamaliit. At ilalagay ko po ito dito sa bandang baba na likuran ng ating calla lily flower. Kung mapapansin nyo po, parang may nakaumbok po doon na pabilog sa likuran po ng calla lily flower. Ito po, gagawin natin ito para magmukhang realistic. Ngayon, puluputan po natin ng plastic bag na kulay green. Diretso lang po natin hanggang sa pinakatangkay niya. Dagdagan lang po natin. So, kailangan po dito, medyo makapal po yung ating tangkay. Kasi kung mapapansin nyo po, mataba po ang tangkay ng calla lily flower. So, pakapalin po natin. Bulaklak sa buhay ay kailangan nang magkakulay ang mundo. Bulaklak sa buhay ay kailangan nang magkakulay ang mundo. Bubuka ang bulaklak, dadaan ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeah yeah. 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 Pampagood vibes lang po
Mga ka-fantastic, naalala ko tuloy nung bata pa ako. Nilalaro po namin yan, sinasayaw namin at kinakanta kapag naglalaro. Ang sarap talaga maging bata. Walang problemang iniisip. Basta masaya. Okay na, basta makapaglaro. Okay na. Ayan, malapit na po siyang kumapal. At medyo mataba na po yung kanyang tangkay. Bahagya po natin padaanan ng lighter. Para kumapit, ayusin na natin. Okay na. Ngayon, gagawa naman po tayo ng dahon. Ito po yung nauna kong ginawa na. Kung mapapansin nyo, may batik-batik na puti. Ito po yung gagawin natin. Gupit tayo nito ng planchadong plastic bag na white. So ngayon, gagawin po natin itong parang mga buha-buhangin po siya. Gupitin natin maliliit. Ito po yung gagawin nating white dots dun sa dahon natin. Alam nyo, ang ibang kalalili wala naman pong ganito. At yung iba naman may ganito. Dagdag pa po kasi sa ganda niya kapag nilagyan natin ng ganito. So ayan, plansyahin na po natin sa loob ng 5 hanggang 6 na segundo. Para kumapit po. Ayan, kumapit na po siya. At baliktarin natin sa kabila naman. Para pantay po siya. So, ayan. Ganon din pong oras. 5 hanggang 6 na segundo din po. So, ngayon ready na pong gupitin ito. Gagawin na po nating dahon. Kung mapapansin nyo po, medyo pa-heart shape po ang dahon ng kalalili na pahaba. So, ganito po yun. Ngayon naman, lagyan po natin ng lines. Para magkaroon ng lines, itupi po natin sa mga gitna niya at padaanan po ng apoy. Ayan, ganyan lang po yun. Para magmukhang realistic po yung ating dahon. So, ayan, okay na po ito. Bahagya po natin kulutin yung mga dulo. Ayan, meron po tayo ditong kulay green na plastic bag. Gupitin natin at ito po ang pangpupulupot natin sa alambre. Meron po tayong alambreng manipis dito na may habang 20 cm. Kasi kung mapapansin niyo po, mahaba po ang tangkay ng dahon ng kalalili. Kaya ito po siya. Medyo mahaba po ang ating ginamit na alambre. Ilalagay ko po dito sa ibabaw po ng dahon ang ating alambre. Saka po natin idikit para mas matibay. At hindi po basta-basta makakalas ang pagkakadikit kahit na mabasa ito. Or kahit hugasan nyo po. At kailangan din po nating kapalan
ang pagkakapulupot po ng plastic bag. Dahil kung mapapansin niyo po, mataba po ang tangkay ng dahon ng kalalili. Katulad din po ng kanyang bulaklak. Maaaring 5 beses pong patong ito hanggang sa kumapal po siya. Ayan. Sa tingin ko po, pwede na po itong kapal na ito. O kung gusto niyo naman po na mas makapal pa, dagdagan niyo pa po. Ayan. Ginagawa po natin yung pagpadaan ng konting apoy para mas kumapit po. Kakabit na po ngayon natin ang dahon. Heto na. Nagawa ko na po ang kalalili flower. Fantastic! O di ba po? Kayang-kaya nyo po yan, mga ka-fantastic. Sana po natuwa kayo sa panonood ng aking video. Sana tuloy-tuloy lang po kayong manood ng aking video tutorial at maging updated po sa mga susunod ko pang video. Please subscribe po sa mga hindi pa, mag-like and comment, at share nyo na rin po para marami pang matuto. Maraming salamat po. God bless you!